Chapter 158 The Absolute Wars. Sa loob ng Great Tower, tuluyang napalayo si Mickey sa lahat ng posibleng escape route. Nakatayo sa harap niya si Light, kalmado at walang emosyon habang patuloy siyang binabantayan. Napapikit si Mickey sa takot pero ilang sandali lang ay napalitan iyon ng matinding frustration. Napabuntong hininga siya at tumingin kay Light ng may galit. Wala na siyang matatakbuhan. Wala na rin siyang natitirang trick na pwedeng gamitin. Sa wakas, sumabog ang kanyang pent-up frustration. Isang buong-buong sigaw ng galit ang umalingaw-ngaw sa Great Tower. Tumangging sumuko si Mickey. Tuluyan na niyang binitawan ang innocent facade at nag-transform sa kanyang full combat attire. Hindi pa tapos, sunod-sunod na lumitaw ang napakaraming magic circle sa buong hall. Mula rito, nagsilabasan ng iba't ibang specialized bees, acid bees, armored bees, at explosive bees. Sa loob lang ng ilang segundo, napuno ng daan-daang deadly insects ang buong paligid, nag-uunahan sa paglipad habang malakas na umaalingaw ang kanilang buzzing. Itinaas ni Mickey ang kamay at nagbigay ng utos. Attack! Agad na sumugod ang kanyang bagong swarm, handang gamitin ang kani-kanilang abilities laban sa mga kalaban. Habang sumugod ang napakalaking swarm ng specialized bees, hindi man lang natinag sina Nazuna at Ice Heat. Humakbang sila pasulong at matapang na humarap sa incoming swarm. I'll wipe them all out. Kumuyam ang kanyang mga kamao habang umiikot ang magical energy sa kanyang mga kamay. Burn Deep Crimson. Firestorm. Biglang sumabog ang isang napakalaking wall of flames, diretso nitong sinalubong ang charging swarm. Sa sobrang tindi ng init, isa-isang nilamon ng apoy ang acid bees, armored bees, at explosive bees, mabilis silang nag-disintegrate hanggang sa tuluyang mawala. Pero biglang nagkaroon ng chain reaction ang firestorm. Isa-isang nag-detonate ang explosive bees, sabay-sabay na nagpakawala ng napakalaking blast sa buong hall. Napakurap si Nazuna, halatang hindi inaasahan ang nangyari. Napalingon din si Ice Heat sa explosion. Isang malakas na concussive wave ang kumalat sa buong chamber. Tuluyang nabigla si Light sa biglaang pagsabog. Tinamaan si Nazuna ng shockwave at napatras ng malakas bago tuluyang matamba at gumulong sa sahig ng hall. Galit na galit si Nazuna matapos siyang mablast pabalik. You seriously have some nerve. Samantala, nanginginig si Ice Heat sa guild. Yumuko siya ng malalim kay Nazuna. I'm so sorry, Miss Nazuna. Hindi ko po sinasadyang mangyari yon. Napa-sweat drop naman si Mickey habang pilit na defend ang sarili. Hey, wala akong kinalaman sa explosion na yon. Pero mabilis niyang napagtantong wala ng point na makipagtalo. Kaya agad siyang nag-shift ng tactics. Itinaas ni Mickey ang kamay at inilipat ang swarm palayo sa group. Explosive beast sa tower wall. Agad na nagtipon ang explosive beast sabay-sabay na lumipad diretso sa pader ng Great Tower. Isang matalim na utos ang ibinigay ni Mickey sa kanyang explosive beast. Detonate! Sabay-sabay na sumabog ang explosive beast diretso sa stone wall ng Great Tower. Agad na napuno ng makapal na puting usok ang buong hall. Tahimik na nakatingin ang mga kalaban ni Mickey habang unti-unting lumilinaw ang paligid. Nang humupa ang usok, sumilip si Mickey sa hazy air. At doon niya nakita isang maliit na crack na kumakalat sa pader mula sa impact point. It worked. Sa wakas, gumana ang risky gamble niya. May maliit na opening na siyang pwedeng gamitin para makatakas. Napump si Mickey sa tuwa habang mabilis siyang nakaisip ng bagong escape plan. Kung paulit-ulit kong pasasabugin ang wall, makakagawa ako ng enough na hole para makalabas. At once na makalabas siya, magagamit na rin niya ang Skyrunner Wings magic card niya para makatakas. Pero bago pa siya makapag-celebrate, isang kakaibang tunog ang umalingaw mula sa stone wall. Napatingin si Mickey, biglang nanlaki ang mga mata. Biglang lumitaw ang mga digital grid lines sa damaged wall. Sa harap mismo ni Mickey, mabilis na nag-repair ang mga bitak hanggang sa bumalik ang pader sa dati nitong kondisyon. Napatanga si Mickey sa sobrang gulat. What? Tuluyan nang nawala ang kanyang pag-asa. How am I supposed to get out now? Mula pa sa simulat, halos doomed na ang escape plan ni Mickey. Gaya ng ipinakita noong laban kontra sa White Knights, nakalink ang magic ni Ellie sa Great Tower. Dahil dito, kayang mabilis na i-auto-repair ng tower ang damage na dulot ng attacks na hindi sapat ang lakas para tuluyang sirain ito. At hindi lang ang tower ang problema. Sa labas, halos airtight din ang security ng Tower City. Nakaposisyon sina May at Orca sa iba't ibang bahagi ng city bilang precaution, habang si Chaos naman ay naka-standby sa Abyss bilang reserve force. Samantala, binabantayan ni Aoyuki ang perimeter ng Great Tower kasama ang iba pang standby forces. Sa dami ng security measures na nakapaligid sa lugar, malinaw ang resulta. Walang realistic na paraan para makatakas si Mickey ng mag-isa. Matapos makita ni Light na bigong makalusot si Mickey sa wall, kalmado siyang nagsalita. Tama na.
Wala nang point ang patuloy mong paglaban. Kung sisuko ka ng maayos, baka mapagbigyan pa namin ang situation mo. Tahimik na nakatayo si Mickey, kumikuyom ang mga kamao habang unti-unting bumibigat ang realidad. Wala na siyang escape route. Wala na rin siyang natitirang trick. Napabuntong hininga siya sa sobrang frustration. This is the absolute worst. Pagkatapos, matalim niyang tiningnan ang grupo na nakapaligid sa kanya sa loob ng warded hall. Tuluyan ng sumabog ang kanyang inis. Seriously, anong klaseng mga halimaw ba kayo? Napataas ang dalawang kamay ni Mickey sa sobrang frustration habang inilalabas ang lahat ng sama ng loob niya. I only infiltrated the Great Tower para i-check kung totoo ang rumors tungkol sa Dragonaut Empire Masters na may ginagawa rito. Pero mula nang dumating ako, sunod-sunod na lang ang problema. Napabuntong hininga siya, halatang hindi makapaniwala sa malas ng kanyang situation. Wait, baka sinadya nila. What if those Dragonaut Empire Masters leaked that information para maakit nila ako rito at matrap? Napatingin siya kay Light. Pero imbes na mag-react, blank lang ang ekspresyon nito, tila walang idea sa sinasabi niya. Napakunot ang noo ni Mickey. How? Don't tell me you're seriously pretending you don't know what I'm talking about. Itinaas ni Mickey ang isang daliri sa lobby habang malalim na nag-iisip kung sino ang posibleng nag-set up sa kanya. Godi Kaiser, Emo Hay, yung Bomber Knot, at yung Fish Guy. Isa-isa niya silang inalis sa listahan. Nope, wala sa kanila ang sapat na brain power para gumawa ng ganitong klaseng scheme. Bigla niyang itinuro ang boy. So either hot loser hero, or crafty, squinty-eyed Hisomi ang mastermind sa likod nito. Napailing siya bago tuluyang napayuko sa frustration. Kung alam ko lang na magiging ganito kagrabe ang mission na to, hindi na sana ako nag-volunteer. Samantala, tahimik lang na nakatingin si Light kay Mickey. Some of what she's saying is nonsense. But, not all of it sounds completely crazy. Tahimik na pinagdugtong-dugtong ni Light ang mga sinabi ni Mickey, lalo na ang mga kakaibang pangalan at nicknames na binanggit niya. Godi Kaiser, Emo Hay, The Bomber Knot, The Fish Dude, Hot Loser Hero, at higit sa lahat, Hisomi. Biglang may naalala siya. Mula sa memories na nakuha ni Ellie kay Kava, alam na nila noon na Hisomi ang pangalan ng isang master. Napatingin si Light kay Mickey, unti-unting nagiging seryoso ang kanyang ekspresyon. At mula sa impormasyong kusang nabanggit ni Mickey, nakakuha sila ng isang napakahalagang lead. Bukod sa mga masters na dati na nilang kilala, mayroon pang 5 karagdagang masters na nagkukubli sa loob ng Dragonaut Empire. Tiningnan ni Light si Mickey, halatang mas naging interesado siya matapos marinig ang lahat ng impormasyon nito. At first, I thought you might be a master yourself. Pero mukhang mas marami ka pang alam tungkol sa kanila kaysa sa inaasahan namin. Dahil sa valuable insider information na hawak ni Mickey, naging malinaw na sa kanya na kailangan nila siyang mahuli at ma-interrogate. Napakurap si Mickey, halatang hindi maintindihan ang sitwasyon. How? What the heck? Pagkatapos, binalik ni Light ang tanong sa kanya. So you're saying you aren't working for, or cooperating with, the Dragonaut Empire Masters? Biglang nanlaki ang mata ni Mickey habang unti-unting nag-connect ang lahat sa isip niya. Wait, you guys seriously have nothing to do with those guys. Sa unang pagkakataon, mukhang si Mickey mismo ang mas nabigla sa bagong realization kaysa sa mga taong humuli sa kanya. Nonchalant na tiningnan ni Light si Mickey. Maybe, maybe not. Hindi niya sinagot ng diretso ang tanong. Sa halip, malinaw niyang inulit ang kanilang plano. Either way, we're going to capture you and make you tell us everything you know. Napatingin si Mickey sa kanya, hindi makapaniwala. Seriously, you really have no connection to the Dragonaut Empire Masters? Unti-unting nanlaki ang mga mata niya habang pinagdurugtong-dugtong ang lahat. Kung wala talaga silang connection sa mga Masters, ibig sabihin. Then, lahat ng nakita ko rito. They can block teleportation. They can instantly repair the tower. And they're strong enough to overwhelm me and my entire swarm. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mickey. Hindi pala siya nakaharap sa mga tauhan ng Dragonaut Empire. Ang unknown group na ito ay may ganitong klaseng power sa sarili nilang strength. At iyon ang realization na lalong nagpalala sa kanyang sitwasyon. Biglang nagningning ang mga mata ni Mickey nang may pumasok na realization sa isip niya. Napatawa siya ng bahagya at excited na itinuro ang grupo. Wait, kung wala kayong connection sa Dragonaut Empire Masters, then that can only mean one thing. Biglang lumawak ang ngiti niya. She has gotta be here. Napakunot ang noo ni Light, halatang nabigla sa sinabi niya. Si, napatingin siya kay Mickey, trying to figure out kung sino o ano ang tinutukoy nito. Nag-peace sign si Mickey, sabay smug na ngumiti. I'm talking about the Almighty C.
Para sa kanya, obvious na ang dahilan kung bakit kayang gawin ng group ang mga impossible feats na yon, siguradong may influence si C sa likod ng lahat. Bigla siyang nag-180 at naggigil habang itinuturo ang sarili. Then this whole fight was just a big misunderstanding. I'm actually on side. I'm his ally. Excited na kumaway si Mickey, tuluyang bumaba ang guard niya. So, is the Almighty C inside the Great Tower right now? Halatang sabik siyang malaman ang sagot lalo na dahil gusto na niyang makilala mismo ang tinatawag niyang Almighty C. Naalala ni Light ang impormasyon na nakuha ni Ellie mula sa memories ni Kava. Doon nila unang nakita ang pangalan ni Hisomi, isang tunay na master na konektado rin sa mga usapan tungkol kay C. Si Kava, na isang false master na nilikha mula sa isang failed ancient magic experiment, ay malinaw na may galit kay C at sa memories niya, ganoon din ang tingin ni Hisomi kay C. Pero ngayon, may malaking contradiction. Samantalang parehong kinamumuhian ni Kava at Hisomi si C. Si Mickey naman ay tinatawag siyang Almighty C. Dahil dito, nagsimulang magduda si Light. Could she actually be one of subordinate or even a worshipper? Tahimik siyang nakatitig kay Mickey, hindi mabasa ang ekspresyon. Napansin niyo ni Mickey. Unti-unting nawala ang cheerful smile niya, napalitan ng kaba. Bakit ganyan ka tumingin? Bigla siyang kinabahan sa possibility. Wait, don't tell me. She isn't actually here in the Great Tower? Sa isang iglap, ang dating excited niyang expression ay napalitan ng pure panic. Blunt ka lang ang expression ni Light habang nakatingin kay Mickey. First off, what is she? Napatigil si Mickey. Nanlaki ang mga mata niya sa disbelief. What? You're seriously asking me that? How can you not know who the Almighty C is? Napatras siya habang lalong naguguluhan. Then how does this make any sense? Kung wala si C dito para patakbuhin ang lahat, bakit ang lakas niyo ng ganito? Tinitigan niya ang boy at ang buong grupo, halatang hindi na niya ma-process kung paano nagawang magkaroon ng ganitong terrifying level of power ang isang unknown group na walang connection kay C. Tumulo ang malamig na pawis sa mukha ni Mickey habang unti-unti siyang tumingala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung wala talaga silang connection sa Dragonaut Empire Masters, at hindi rin sila servants ng Almighty C, unti-unting nanginig ang boses niya habang lumalabas ang pinakakinatatakutan niyang tanong. Then, who? Napatingin siya sa bawat isa sa kanila, halos hindi makapaniwala. Who are you all? Biglang bumigat ang atmosphere sa buong hall. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Mickey na baka mas malaking mystery pa ang Great Tower kaysa sa inaakala niya. Bago pa man may makasagot sa tanong ni Mickey, biglang yumanig ang buong hall. Malakas na shockwave ang dumaan sa Great Tower habang nagsimulang malaglag ang alikabok mula sa kisame. Napahinto ang lahat at napatingin sa paligid, biglang alerto sa hindi inaasahang pagsabog. Mabilis na napalingon si Light, seryoso ang ekspresyon. What the hell was that? Sa gitna ng kaguluhan, walang nakakaalam kung saan nanggaling ang napakalakas na impact. Samantala, sa labas ng Great Tower, sa gitna ng masukal na kagubatan, isang ferocious beast ang bumagsak sa lupa ng malakas. Mula sa pagitan ng mga puno, maririnig ang maniacal laughter ng isang lalaki. Kahit ang isang sadistic pervert, useful din pala once in a while. Humakbang siya papasok sa madilim na kagubatan habang sunod-sunod na umuugong ang nakakatakot na snarls mula sa paligid. Napangisi siya nang mapagtanto ang sitwasyon. Puno ng high-level monsters ang lugar. Dahan-dahan niyang inilabas ang kumikislap niyang blade habang lalo pang lumawak ang kanyang manic green. So, lahat ng monsters dito. Itinaas niya ang kanyang sandata, handang sumabak sa kagubatan. Every single one of you is going to become my EXP. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong kagubatan habang nagsimulang gumalaw ang mga halimaw sa paligid.